Hello mga ka-ugs! Gusto mo ba matutong gumawa ng Korean cream cheese garlic buns? Simpleng ingredients lang ang mga kailangan at talaga naman na premium ang lasa. Hindi lang pang merienda, syempre pwedeng pang negosyo. Kaya tara, una magtatakal na muna tayo ng flour. Ganito ako magtakal ng harina, pagkatapos scrape mo lang yung ibabaw. Sa ganitong paraan hindi sosobra ang takal mo ng harina. Magtatakal tayo ng 2 cup ng all-purpose flour, 2 cups ng bread flour or first class flour, 2 teaspoon ng Fermifan yeast, 1 teaspoon ng salt, and then we will add 1/3 cup of sugar. Let's add 1/4 cup of powdered milk, 2 large egg, and 160 grams ng fresh milk. Lukewarm yung ginamit natin para mas madaling umalsa ang ating dough. Gamit ang ating dough hook attachment, mamasahin lang natin to hanggang sa mabuo ng isang dough. Pwede ring mano-mano. Pagkatapos kapag nabuo na siya ng isang dough, saka natin ilalagay ang ating room temperature unsalted butter. Itutuloy lang natin ang pagmasa hanggang sa maging smooth and elastic ang ating dough. Gamit ang ating pink na mixing bowl, ilalagay na natin ang ating dough. Pagkatapos, pwede na natin hindi lagyan ito ng oil dahil yung ating KitchenAid ay madulas na. Cover and rest 1 to 2 hours, and then pagkatapos, ipa-punch down lang natin yung ating dough para ma-release yung air bubbles sa loob. Maglalagay lang tayo ng flour or magda-dusting para hindi manikit ang ating dough at i-divide na natin ito. Hahatiin or ipoportion lang natin ang ating dough ng tig 70 to 75 grams. Pwede yan kahit na medyo maliit, depende yan sa inyo. So, bali 12 pieces lang yung nagawa natin sa ating 500 grams flour na recipe. At ayan na nga, minamasa-masa natin, diba? Ayan. Syempre, kapag marunong ka na magmasa, sanay ka na, diba? Mararamdaman mo minsan hindi pantay yung timbang, kaya ayan, sanay na tayo dyan sa masa-masa na yan. Kaya ayan, kailangan natin i-grease ng shortening or oil yung ating panagagamitin. Pagkatapos, saka natin ilalagay yung ating mga buns. And then, paalsahin natin to ng 45 to 1 hour hanggang sa magdoble ang size. Mas madaling umalsa kapag plastic yung pinako-cover natin, talaga yung pinaka-temperature niya, kulob na kulob, kaya yan, mas mabilis umalsa. 10 to 15 minutes dapat naka-preheat ka na ng oven dahil kapag umalsa na ito ng bonggang-bongga o ma-full through, dapat nakasalang na ang ating mga buns. Maglalagay lang tayo ng egg wash para makintab at madaling pumula ang ibabaw ng ating para mabilis pumula ang ating mga buns. At ayan na nga, kapag unox yung gamit mo, i-bake lang natin ito na 170 to 180 degrees Celsius ng 18 to 22 minutes hanggang sa maging pula ang ating mga buns. Habang pinapalamig natin ang ating mga buns, let's make the cream cheese filling. In a bowl, let's add 1 packet of cream cheese, 1 tablespoon of sugar, pinch of ground pepper, 2 tablespoon of dried parsley, pwede rin fresh, 1/4 cup ng all-purpose cream, 1 cup ng chopped spring onion. Mix until combined and then set aside. Para sa garlic butter, nag-belt lang ako rito ng 1/2 cup ng butter and then 8 pieces ng finely minced garlic, 1/2 teaspoon of dried oregano. Dried yung ginamit ko, isang egg, yung natira kanina pang egg wash. Hahaluin mo lang ito, syempre. Pagkatapos, hiwaan lang natin ng 6 na yan ng ating mga buns, pero wag mo siyang halfway through lang yung paghihiwa niya. Nilagay ko lang sa piping bag yung ating cream cheese filling. Ayan, ganyan-ganyanin mo lang. Syempre, 6 na piraso yung magagawa natin sa ating cream cheese filling. So, yung iba, hindi ko na nalagyan. And then, pagkatapos, i-coat lang natin siya ng ganyan. And then, ilalagay natin sa pan. Syempre, lahat yan gagawin natin sa 6 na yan. Take note, doblehin mo lang yung recipe ng filling para makagawa ka ng 12 pieces. And then, sprinkle lang natin to ng parmesan cheese. And then, ibibake natin ito for another 15 to 20 minutes. At meron ka ng ganito kasarap na Korean cream cheese garlic buns na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.